makita sa letter ni Paul to the Galatians, chapter 3, verses 26 to 28. So muna yung ato ang hisgutan for this morning, and matana nga kanang andam na atong kaugalingon, ato ang heart pagpaminaw, no, ato ang mga notes sa pagsulat, no, kung naay mga impression si God sa ato, no, indog kayo natin mga isulat, mga realization samtang nagapaminaw sa siyang pulong. So, to start, na ako'y i-share sa inyo na madumduman ako when we say or when we talk about union with Christ or being one in Christ. So, diya sa Soriano Hospital, nakahibalo ko, nagka-idea ko dira kung unsa ning cooperative. So, sa cooperative, or diya sa hospital, dalahin ang direct mga backgrounds, no, mga position, na yung mga doctors, na yung mga nurses, na yung mga maintenance, na yung mga orderly. Pero, pag cooperative di ay, bisag kung sa panairong rangko, you can only have one vote. Meaning, kanang akong point ba, kanang equal mo tanan. You're all kanang owner of the cooperative. Dako man na imuhang share kaysa sa uban. Kung ikaw, gamay man na imong share kaysa sa doctor. So, example, ikaw na akas na maintenance. Pero pag abot sa balaod sa cooperative, you are all equal. So, walay dako, walay taas. Or walay ka ng lesser na member. O wala ko'y greater na member. Kada siya nga rule, model na siya sa kanang corporation. Kung dako ka kanang share, pag corporation, mas dako pag possess. Pero lahi sa cooperative, pare-pareha tanan. Nganong ginasulti lang ko ni kay again, no, sa cooperative, bisan og equal, naagihapoy mga kanang higayon, posible gihapon that some members, they think that they are more important, siguro kay karaan na sila, or dako nang ilahang na-invest, or naa sila'y leadership position. Possible gihapon nga mas kanang ang tanaw nila silang kaugalingon, kanang importante sila kaysa sa uban. Bisan ang balaod, kay pareha-pareha na sila. Pero, kani siya nga kanang mga pangunahuna or nga kani nga mga pagbati is possible po sulod sa church. Ang point na ko is kani nga same danger naga-exist gihapon sulod sa mga simbahan. No, instead of seeing ourselves nga equal or we are equal, we are united in Christ. Sometimes we define ourselves sa ato ang mga kanang pagkalahi-lahi. Sometimes gina-define nato atong kaugalingon sa mga secondary identities. Kasi akong point. My point is sometimes we take pride in our ministry position. Sometimes we take pride nga ako, pastor ko, mas greater ko sa inyo. Or ako, deacon ko, mas greater ko sa inyo. Sometimes natay mo na nga panguna-una. Also, sometimes we take pride sa ato ang mga denominations. Ako kanang SBC ko. Ikaw dili ka SBC, sa evangelical ka, pero kana mas greater ko sa imuha. Kay kami ko ang gid mi Bible center gid mi. Sometimes natay mo na nga kanang mindset. For example, na ako'y kaila, kuwan siya ba, gitopo-topo siya sa usa ka babae nga evangelical po, pero dili SBC. Kapag akong amigo, SBC siya. Niya, tawag ko sa akong amigo, niya, usa man, okay, ganahan ka sa iya ha. Ano siya, nakatilit ko kay dili na SBC. Niya, gitubag na siya sa ako ang kauban. Ana siya nga, ano dahil dili SBC, dili siya anak sa Ginoo. Kay evangelical mangyapon na sila. Nagatuo mas gihapon silang salvation by faith.
nagatuman gyapon sila one God in three person. Dito ko nakarinig ko ba na bito usay ka nang ang tawag ani kay sometimes unconsciously naga-create ta sa tong una-una og first class o second class Christians. Sometimes ginaisip ato o galingon as first class Christians. Unya ang uban nga dili isip as second class Christians. Wala ko nag-attack sa atong denomination ha. Don't get me wrong. Ang point ang ato ang una-una ba nga apak dili isip dili ko mamuyaban na moingana ba. Ang point ako is, we are one in Christ. If ka lang mga tao nagatuo kang Jesus Christ by faith, then we are one in Christ. Same ta. Sometimes, wala man nato ni ginasulti out loud, but usay nag-aakta nga as though this person is more important, more valuable than the other person sulod sa church. Sometimes, atong ginatanaw is ang iyahang social status, ang iyahang education, ang iyahang years sa ministry. Mas tugay na niya sa ministry, mas importante niya siya kaysa saan yung magpupangan ni. Hindi na kaya siya importante. So natay yung na ba? Kasi nalimtan na nato ang tinuod or ang kamatuoran that we are one in Christ. And this is the problem nga ginaatubang sa mga Kristohanon sa Galatians. Isa may nakabasa sa inyo sa book of Galatians. Kanang whole book sa Galatians. No, kung panawon nato ang problema nila, every time bitaw mo mubasa pa ang mga letter, mga epistle, atong tanawon, para masabtan nato ang book, atong tanawon yun kung sa ilang problem. Kaya mo na ang purpose kanang gisulatan sila ni Paul. Kaya na problem, na gusto i-address si Paul. Karon ang problem sa Galatians, naa sila'y or naay mga false teachers diri nga ginatawag natong mga Judaizers. Kani sila nagatudlo sila sa mga Jewish Christians, nagatudlo sila sa mga Gentile Christians nga dili man enough ang faith lang inyong buhaton para mo maluwas, dapat magpatuloy pud mo. Di ba ang mga Hudiyo, ang ilang kultura, nagpatuloy din sila. O sila, suko kayo sila sa mga hintil. Kaya ano wala man mo ito ng subalaon, dapat magpatuloy po mo. Dapat mag-observe po mo sa law para mo malumas. So ang issue din kay naga-preach sila o other gospel. No, ginajudge nila ilahang mga kauban ng mga Gentile nga dili mga Kristohanon, dili pahimbit ng Kristohanon, kay wala pa nila na tuman ang balaod, no mo nila problema. And as a result, nag-create siya og duha ka or kanang division, no, duha ka klase ng mga Christians. Katong mga tao nga nagahuna-una nga we are more spiritual kay nagtuo mi by faith, unya nagasunod pa kini balaod. And then there are those other group nga ginatanaw as inferior because wala silang nagatuman sa balaod ng mga Gentile believers. Muna ilang problema na gi-address ni Paul diri. And sometimes we are tempted to believe that some Christians are more accepted by God than others. Sometimes we are tempted to think nga kani siya kay dugay na ni siya or pastor ni siya or nasa leadership position, mas duol ni sa Ginoo kaysa sa ako bagong pako. Tunay mo na anak usahay nga problema nga nag-exist gyapon hangtod karon. Alam ito, wala mo ko nagreklamo or kanang wala mo ko nagingon nga mali nga sala gyud ba. Kami ito, usahay ang paampuon dapat pastor gyud ang paampuon. Na-correct niya sa una. Kaya naatoy isa ka member di-apil ko Thanksgiving ba? Nya nangao na. Tapos ang katong isa ka member ang ituklod nga mapaampuon. Yan na siya, ay dili ko si pastor lang. Nya na ditong pastor na. Ngano di ay ikaw di ay mampo. Di ay tubagong sa Ginoo yung pagampo. Na pareha ra man tag pagampo. Pareha ra man tag Ginoo. Usay mo na itong mindset ba? Pero
Pero unconscious na nag-practice anak kasi pastor lang kay pastor ni. No, dahil kita pagkampo, mas effective dahil ang pagkampo sa pastor kaysa tayo ng pagkampo. Yan na ba? Dati yung nga problem nga nag-exist gihapon hangtod karon. Pero wala ko na reklamo ha, pwede rin gihapon kung paampuon ninyo. So sa itong pagpadayon, nag-isipot man tagaina o kanang atong emphasis is union with Christ. Unsa man yung union with Christ, pasig wala na ito nasabtan. So kaning union with Christ, nahitabo ni sa diha nga atong tuuhan, gibutang atong pagtuo diha kang Kristo, no, through faith. Nahimo ka magtotoo, and believers are joined to Jesus Christ so that His life, His righteousness, and inheritance become ours. So alos na mahitabo ang ato ang pagkahiusa sa diha kang Kristo sa diha nga ato siyang gituuhan nga atong Ginoo, manluluwas sa atong hari, no, ato siyang gidawat sa atong kinabuhi, sa atong genuine good faith. Diha nahitabo ang ato ang union with Christ. And sa ato ang verse nga gibasa ganina, natay pangutanan diri nga atong tubagon as we discuss and kanang meditate sa iyang pulong karon. What does our union with Christ accomplish in the life of every believer? If nana na tayo union with Christ, what's next? Kung may akong makuha ani. So number one, ang ato ang union with Christ gives us new identity as God's children. No, in verse 26, ingon diri si Paul, "For you are all sons of God through faith in Jesus Christ." So, manotice na to, ang verse 6 nagsugod sa word nga for. No, ingon siya for, which connects sa conclusion ni Paul sa tanan niyang gipang-argue sa Tibok chapter 3. No, kung pasahon niyo ang Tibok chapter 3, unya sa inyong balay, mo na ang iyahang kanang argument, ang conclusion sa iyang argument, for you are all sons of God. Pero ako na lang i-discuss diri karon, kanang ako na lang i-summarize. Sa chapter 3, naghatag si Paul og mga importante kaayong nga mga points sa gusto niya ipaabot sa mga taga-Galatians. Una, in verses 1 to 5, nisulti si Paul nga na-receive nato ang Holy Spirit by faith. Dili pinaagi sa pagbuhat sa balaod or pagsunod sa balaod. No, gitira niya ang ilahang belief nga kailangan pa og balaod para ka makaangkon sa Holy Spirit or maluwas. But ingon si Paul, dili na kinahanglan, by faith lang yung kailangan. And then in verses 6 to 9, gisulti niya diri that si Abraham himself was declared righteous because he believed God. Pinaagi siyang pagtuo nga nagihimo siya or gi-declare siya nga matarong. Tapos in verses 10 to 12, ingon si Paul nga ang tanan nga nagadepende sa balaod is under a curse. Tinunglo ang tanan nga nagadepende sa balaod because no one can perfectly obey it. Nabay maka-perfecto sa pagtuman sa balaod? No, wala yun. So, ang tanan nga nagadepende sa balaod is under a curse. And then, 13 to 14, giingon ni Paul nga, gi-redeem ta ni Christ from that curse by becoming a curse for us. Siya ang nahimong tunglo, isalo sa tanan nga tunglo on the cross. No, i-introduce si Jesus Christ sa ilaha. Siya, si Jesus Christ, ang nagbuhat aning tanan. Dili ang inyong effort. And then, 23 to 25, ipasabot ni Paul kung si purpose sa balaod. Ang balaod was never intended para luwason ang tao. Kundi, it served as a guide to lead us to Christ. Muna yung purpose sa balaod. Tapos, pagka verses 26 to 28, nisulti si Paul sa iyang conclusion, "For you are all sons of God through faith in Jesus Christ." Mupaggang ang mga Judaizers, balik din niya mo ang huna-huna nga kailangan pa ay magpatuloy para maluwas, dili na. So si Paul, wala siya nag-ingon niya through circumcision. For you are all sons of God through circumcision. Wala siya nag-ingon.
or through church membership or through baptism, dili makaluwas ang baptism, or through keeping commandments or good works, wala siya niingon ana, but he simply says through faith in Christ Jesus, pinaagi sa pagtuo. Karon ang kaning sons of God nga phrase nga giingon diri ni Paul is significant tungod kay sa first century sa Roman world, pag anak ka, labi na lalaki ka, naa kay full legal rights and inheritance sa imong ginikanan. O si Paul, gigamit niya ni nga language para i-emphasize ang iyahang punto, ang iyahang argument sa ilaha. Nga ang tanan nga mga magtotoo, male or female, has full standing before God. Jewish man ka or Gentile believer, na kay full standing with God. You are one with God. So giguba ni Paul ang ilahang hunahuna nga naay distinction between male, female, or Jew and Gentile. Ug mao ni ang ato ang greatest, usa sa mga greatest blessing sa ato ang union with Christ. Nga nahimot ang mga anak sa Ginoo by grace through faith, nga nahimot ang one with the Lord. O tungod ani nga nahimo natang united in Christ, ang Ginoo nagatanaw na sa atoa with the same love nga iyahang gihatag kang Jesus Christ. No, the same inheritance, kita tanan na atay same inheritance, na atay same Savior. No, nahimo natang mga anak sa Ginoo, na natay new identity. No, we are accepted. We are now accepted not because of who we are. No, dili tungod sa ato ang status, sa ato ang education, or sa ato ang kanang position sa church, or sa katagayon sa atong pagpangalagad. Dili na mao. But because of whose we are. Nga napasabot ani, we are accepted because of our connection to a higher authority, no, si Jesus Christ. We are connected now to a new family, si Jesus Christ. Pamilya sa Ginoo, nga ang iyahang gugma o iyahang grasya wala nagdepende sa ato ang personal merits. Pinaagi lang yung tanan sa grasya sa Ginoo. No, by faith through Jesus Christ. Nga nakaroon, na natay new identity. Ang ato ang identity ay na kanang completely nabago. Kay sa una, unsa dayta sa una katong wala patak ang Christ. Unsa dayta sa una? We are guilty sinners. Enemies of God. No, mabasa na tayo sa Ephesians. And then separated from His family. Wala na taniyang giisip as family. Kay nakasala man ng tao. No, separated sa iyaha. But now, we are united in Jesus Christ. Kung sa may nahitabo sa tuwa. We are now forgiven. We have been adopted, heirs of God's promises, and members of His household. No, muna niya itong new identity, ang atong union with Christ, nagahatag sa ato ang new identity as God's children. For example, ang usa ka bata na naa sa orphanage, wala siya kana katigayunan, no, wala siya future. Kung wala mo adapt sa iya, whole life na siya dira. Whole life niya. Wala siya kanang matawag ka pamilya. Wala siya family name. Pero one day, na usa ka loving couple diya sa orphanage, tapos gi-adapt siya. Wala man nausap ang iyang itsura, wala nausap ang iyang height or iyang tingog. Pero nausap ang iyang identity. Kung mag-introduce na siya sa iyang kaugalingon, dili na siya mag-introduce sa iyang karaan ng identity. Kung saan man ang i-introduce, ang bago na niyang apelido sa iyang bago na nga pamilya. Kung same ra pud na sa toa. No, when we trust Christ, ato ang butang atong faith ya ang Christ, ang Ginoo gi-adapt niya sa iyang pamilya. Ang ato ang outward appearance, wala man na change overnight, kay dito naman na i-change ang atong appearance during sa glorification, no, sa pagbayaw ng sa tuwa. Kung matutag langit, i-change na ato ang
physical bodies. Pero karon ang na-change sa ato is ang ato ang spiritual identity nga na-change na forever. No, kailangan ma-set ato ang unang-una anak. Kaya usahay man gud ang problema, daghan yung mga Christians na nga nagapadayon sa pagkinabuhi as spiritual orphans even after nahimo na silang children sa Ginoo or mga anak sa Ginoo. No mo nay kanang nahimong problema usahay. Kaya nga naman, sometimes magod si Satan or ang devil nag-inject sa ato ang mga bakak. Sometimes ginabalik niya ato ang past life, ato ang past identity. Labi nang magkabuhat kag sayo or na-conflict sa church. Sometimes i-inject ni Satan ang mga lies. Ngayon, o tanawa, nakasala ka. Dili pa jud ka anak sa Ginoo. Nakatesting naman na-question mo sa iyong kaugaling ba? So, anak pa jud ko sa Ginoo. Sometimes mga buhat na ni Satan nga nag-inject sa ato ang mga bakak. Gusto niya i-doubt ang ato ang identity. Mo na karon daghan yung mga Kristohanon nga imbes na himo silang anak sa Ginoo, nibalik sa ilang old identity, no, old lifestyle. Tungod kay they start questioning their identity in Christ. So mani wala mang gyapon ko na usab. Nga naman si sister o si brother, grabe naman siya ka-active. Ako kay murag suday man, nagsagil mo ko. Or nga nung akong pamilya, di mo ko madawat. Nga na ba? Tunay yung mga ingon-anak ng mga senaryo nga sadly, nagakinabuhi gihapon nga like spiritual orphans. So, ang Ginoo, gusto niya i-remind ta karon nga punta nga we are His child, no? We belong to Jesus Christ. Isultihan yung kaguliman, I belong to Jesus Christ. No, dapat at ma-set ato ang mind na no matter what, kita iyan sa Ginoo. No, wala na yung makakuhaan ang ikan sa iyang kamot. Muna nga, ayaw ninyo i-question. We are to be founded. Ang ato ang una-una ba? Dapat founded sa kamatuoran nga nahimo na ta anak sa Ginoo. We now belong sa iyang pamilya. So, kailangan natin na masabtan. Of course, through faith, no, sa ato ang pagtuo, no, pagdawat sa Jesus Christ. Dili na mo ay ang ato ang past life, past failure, dili na mo ay modify sa ato ang identity. So dili na mo ay mo kanang dapat mo question sa ato kay gibayaran na tanan sa Ginoo, no, gihugasan na tanan sala na to, gihugasan na sa dugo ni Jesus Christ. Or ang imong success is a blessing. Pero dili na mo imong identity. No, kay daghan may mga dili anak sa Ginoo nga successful man pod. No, dili pod pasabot successful ka dool na ka sa Ginoo. No, dili na mo identity nato. Nato yung dumduman ako anay nga. Ngay nagwali ba? Nya ana siya sa among church. Grabe ka blessed with ang church kay ang mga member namo puro yun na yung mga four wheels. Tungkol sa kadaghan members, puro mga disakyanan na uban sa kalsada na ng parking. Karon, kung na member namo nga naka-tricycle, after 5 years, dapat maka four wheels na siya. Kaya kung after 5 years, nag-tricycle ang gihapon ka, questionable yung relationship sa Ginoo, ano siya? Look, kuyawan mo yan ito ba? Kuyawan mo anin niya, eh. Prosperity gospel na eh. Ang iyan ko, dapat maging successful ka. Kung anak ka sa Ginoo, dapat successful ka. Dapat madato ka, ma-improve yung mga kanang status sa kinabuhi ba? Ginapromote niya permanente ang financial wealth. Now, di naman mo ilhanan nga anak ka sa Ginoo. What if mora na kanang ihatag sa Ginoo sa imo ha? Kaya di mga kapalo mag-drive of four wheels. Ano ba? Nakuyawan na sa iya. So dili na dapat mo i-modify sa to atong success.
ang atong denomination is important, but dili na mo i-modify sa atong identity. Dapat atong gisulti dili lang ka baptist. Kundi ang imong identity is anak ka sa Ginoo. Mo ginay pinaka-identity nato. Dili lang sa kalibutan mo baptista. Kaya pag-abot sa langit, di man manawag ang Ginoo. Asa man tong mga baptist, dili. Dili man na ingana ang Ginoo. Dili na niya i-define ta sa atong denomination sa langit. Wala na siya. So, again, gusto tayo remind ni Lord sa atong identity. Atong union with Christ gives us new identity. Nga, we now belong to Jesus Christ. Ikaduha, our union with Christ gives us a new life that reflects Christ. Verse 27 na po, yung disciple, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Karon, nag-explain na po si Paul o sa unsay mahitabo sa katong mga nahimo ng united na Christ. Ingon si Paul dali, you have put on Christ. Kani nga picture, it comes from kanang wala ko nagsuot og salina god. Nagsuot na kag bago nga salina. Ang imuhang hugaw nga salina, imo nang gihubo, nya nagsuot na kag bagong salina. Mura nang imong ana. Kaysa sa unang panahon bayan, ang ilahanan or mailhan ka sa mga tao pinaagi sa imong sinuotan, di ba? For example, ang mga hari, sa may ginasuot nila, mga royal robes. Ay, hari na siya kaya nagsuot siya ng royal robes. Or ang mga priest, mga Jewish priest, silang ginasuot, mga priestly garments po. Kung mulabay ka diyan sa kalsada, may priest ko siya kaya nagsuot siya ng priestly garment. Or ang mga sundalo, kung silang ginasuot, no, mga kanang military armor ng mga salina or military uniform. Kailangan nga, ay sundalo na siya kaya nagsuot siya ka ng military uniform. Marang iwan ra nga ginasuot. Sa ato ha, usa kay ilahanan sa mga Kristohano, Kristohano na siya. Usa kay atong ginasuot. No, si Christ dapat atong suoton. Now, to put on Christ means Christ becomes our new identity and the pattern for our lives. Dapat muna na siya ang nahimong natong pattern. Mo reflect si Christ. If you are now a child of God, dapat mo reflect si Jesus Christ sa ato ang mga kinabuhi. Ang pagiging Christian, wala lang ta igo lang nga nakadawat sa pagpasaylo sa Ginoo. Wala lang igo ta nga makaangkot ta nga padulong ta sa langit, kundi it is becoming a new creation. No, bago na kang binuhat. Ang union with Christ mo transform sa ato both sa ato ang position before God, nahimo na tang ato sa manang position kang God, nahimo na tang iyang anak, di ba? And it also transforms our daily conduct. Wala lang pa nahimong anak sa Ginoo. Wala lang giusab ang ato ang identity. Dapat mausap po ato ang daily conduct. Ito atong kinaiya. So likewise, kita po mga Christians, kailangan po ta magsuot kang Christ. So every word we speak, ang tanan nato mga decision kaya ginahimo, every attitude we display, duha ra yun na, it either honors Christ or misrepresents Him. So asa man kaaning duha? Sa imong pagkinabuhi ron, asa man kaaning duha? Nag-honor ba ka ng Christ sa imong pagsulti, sa imong mga desisyon, sa imong kinaiya, or base misrepresent ka sa iya? Iunaan ni din ang anak sa Ginoo. Pasig iunaan ang evaluation sa mga tao. Okay, the reality is that people often see Christ through Christians before they ever read a Bible. Kita yun ang ilahang tanawon. Di na sila kailangan magbasa ng Bible para mailahan kanila. Tanawon rin nila itong kinabuhi. Para mailahan nila si Christ, mutanaw sila sa mga Christians. Muna first nilang tanawon. Okay, ang sad reality, daghan ng mga Christians, we wear Christ on Sunday, but sometimes, pag abot sa weekdays, Monday to Saturday, we wear the world. Kung ano yung problema,
Sunday lang ta mahimong Kristohanon. Ingunana ba ka? Ingunana ba itong ginabuhat? No, ang ato ang speech at church, sometimes we sound holy. But during weekdays, ang atong conversation or at work, puno sa gossip. The same mouth nga atong ginadayeg sa Ginoo, ginagamit mo nato sa pagpaglibak, pagpangdaot, pagpamalikas, pagsultik tunglo. Same mouth nga imong ginagamit to worship the Lord. No, hadlo kayo, no? Kuyaw kayo. Wala ka nag-reflect ang Christ. Muna ang sad reality. No, we worship God on Sunday, yet nag-harbor ta of bitterness throughout the week. Nag-sing ta about grace, about the grace of God, while refusing to forgive sa mga nakasala sa tuwa. So ang Ginoo nag-remind sa tuwa karon that our union with Christ kailangan mo transform na sa ato ang daily conduct. No, every area sa atong life kailangan na ma-transform. No, ginabalik-balik na konsulti this Sunday kung sa may gusto isulti ni God sa kuha. Kung sa may gusto ni God nga pag-uhod sa kuha karon. Nga mo gawas ko aning simbahan nga naa ko'y goal in mind nga kailangan ko ma-transform aning area sa akong life. No, asa man ka or asa may area sa imong life nga kailangan dapat ka ma-transform. No, una-una daw sa akong speech, maayo ba kong musulti or basig daotan kong musulti? Sa akong mga actions, nagabuhat ba kong maayo or basin nagabuhat ko kong daotan? Akong mga desisyon, mas ginauna ba na ako ang kalibutan o ginauna na ako ang Ginoo? Ginakonsider ba na ako ang Ginoo sa akong mga desisyon? So, kailangan nato na i-evaluate sa itong kaugalingon. And then last point, last point nato, union with Christ makes us one family beyond worldly divisions. So sa last verse nato this morning, in verse 28, yung si Paul, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus Christ. So niingon si Paul dire that these distinctions dili na siya mo i-modify sa imuhang position in God. No, dili na mo basihanan kay sa ilaha bayang time nabiyay ako nga division na ni Jew ug mga Gentiles. Dili ba na sila suod? Dili sila pwede mag-istorya, daghang bawal, dili pwede magtapat. Slaves nor free or free. So na distinctions ana. Samot na puti, male or female. Sa una, dili kaayo kanang importante ang mga babae, mas importante ang male. Kung sa Bible baya, di ba? Talag sa ragyod, gina kanang sulti sila og genealogy. Puro ba yan lalaki lang ginasulti, dili na apilo ng babae. Kaya dili kaayo siya importante. Di ba na kultura po nila, sa Corinthians ito nga, dili pwede mo speak ng babae, ng kultura na nila. Pero karon, ingon si Paul nga, wala na dapat distinction sa inyo ha, kay you are all one in Christ. No, wala na dapat kanang ingon-anang nga mga mindset ninyo. Kay ang tanan nga mga magtotoo, we receive exactly the same salvation. Pareho ang salvation, pareho ang Savior, pareho ang Holy Spirit, no? Pareho ang kanang righteousness nga naangkon. Kaya ang tanan nga mga barriers, gibungkag na ni Jesus Christ on the cross. Ang ato ang kanang position diya pa sa Ginoo kay kanang you are all one in Christ. Muna na ang pasihanan karon. So, muna ginaingon ni Paul sa ilaha. Kung atong tanawon, you are all one in Christ. Dili pasabot nga pareha na ta karon og panghuna-huna. Dili pasabot nga
dapat pareha na ta og culture. Dili pasabot nga dapat pareha ta og denomination. No, we are one because we share the same Jesus Christ. Kaya dili man na ang tama ba na? Uniformity is not unity. Tama ba na? Dili pasabot nga uniform mo, united na mo. No, pili man mo nailahi, pero united gihapon mo. The basis Mo of man yung uniformity is not the basis. gina-preach sa seminary na sa mga sa unang natin ginatawag na theological triage na first order doctrine, second order doctrine, na third order doctrine. Ang first order doctrine, dapat mga doctrine na siya nga non-negotiable. O sa man ang mga doctrine nga non-negotiable, salvation by faith, non-negotiable na dili ta pwede maglaylay dira kay explicit na isulti sa Bible kanang doctrine of Christology about the Christ. No, Christ is full human and fully divine. Dapat same ta anak kay mo man ang nasulti sa Bible, explicit mo siya ginasulti. One God in three person, no, Trinity. Muna yung mga first order doctrine na non-negotiable. Kung sa man ang mga second order or third order doctrine, kanang wikan, mga kuha na siya, mga practices nga we can agree to disagree. Like method of church administration, method of worship, no, pwede ta maglahi-lahi anak. Basta dili siya kana or ni Doc Omon nga, wala siya isang salvific effect. Dili maka-apekto sa itong kaluwasan. As long as dili maka-apekto sa itong kaluwasan, then you can agree to disagree. So, usahay magod natay kinaiya nga kanang exclusivist ba or religious exclusivism nga ginaisip nato nga kita nga group is more superior than other group than the other group. Our denomination is first class. Kung lahi ka nga denomination, second class ka, third class. Again ha, I am not attacking our denomination kasi inyo kong misinterpret. I am attacking our mindset. Ito ako naging example kayo na addition ng uyab pag is busy. Kaya ngayon mo na una, pag dili is busy, dili na anak sa Ginoo. Pero mas better man gito, no? Mas better man gito is busy. Akong point ba, usay ginaisip nato sila na a lesser Christian sila. Kita superior Christian, may nga naman. Muna akong point. Muna na ako ang point. For example, sa orchestra, nakita na mo orchestra, di ba kung mga instruments nila na ay violin, na ay trumpet, na ay mga flute, na apoy drums, na apoy mga guitars, mga string instruments. What if, kanang tanang instrument, same na og sound? Yung pagtungan na siya tingog, kung sa may mahita mo, monotone, same naman ang sound. Walay lamig, dry, paminawon. Pero kung mo sound siya according sa iyang kanang intended nga sound, yung pamagtungan na sila nga gigahitan pa gyud sa ilahang conductor. Diba, nindot kay paminawon. Makaingon jud ka nga heaven. Wala man mga angels nga nagakanta. Sumugyo na yung mga mauna-unaan. So, same ra po na sa Christians. Kita ng mga Christians, lahi-lahi na gitag backgrounds, di ba? Lahi-lahi tag mga struggles, lahi-lahi tag mga gidaan ng mga problema. Lahi-lahi tag mga personality. Ingon pa sa katong Myers and Briggs indicator type ng personality. Naa daw tayo, ang tao daw na ay 16 kabuok personality types. Naliman gana. Mag-struggle na mga isa ka personality. How much more ka ng 16 ka mo? Mo-adjust ka ng 16 yung mga personality. So, lahi-lahi ta. Lahi-lahi ta mga preferences. Pero, akong balikon, unity does not require uniformity unless kung first order doctrine. So, kailangan
ma butang sa atong una-una nga tungod sa atong union with Christ, nahimo na tang one family. No, wala na yung mga worldly divisions, wala na yung mga divisions nga mo judge sa ato ang mga second class or first class ka nga Christians. So, knowing that we are one in Christ, usa may ato ang treatment sa ato ang mga fellow believers. Sa iba ta treatment sa mga fellow believers. Ang church sometimes ma-divide tungod sa kani mo nahito ko ni sa church mo kabantay kanang political views dito. Laylay tag mga kanang political views. Sometimes mo na maka-divide sa church ba? Daloon na bitaw sa church ang imunahan nga issues. Or education. Usahay daghan po nga mga churches or Christians nga na-divide tungkol sa education or income. Kay, I mean sa education, kanang na yung mga members nga mas prepare nila nga dapat mo Bisaya na yun ka, magwali. Ang uban, ano po Bisaya, kailang ilong, dapat English, sakon po English, nga na ba? Yan na po yung uban nga, labi ng mga bukid, nga kailangan yun ka mag-Bisaya. Di pwede ka mag-English eh. Di sila makafollow sa inyo ba? Kanang mga nitibo, nakawali na mo ng mga tribe, ito nag-mission ko sa mga kailangan yun ka mag-Bisaya yun. Sometimes ma-divide ang church no? Sa church, sometimes mahimutang guilty of favoritism. Kay for example, na yung mga dato ng mga members, sometimes maka-receive sila more attention than those poor members. Di ba? Na imabot nga dato ng mga members or kanang dagkukuan, karang go, dili palikuron sa nindot, nilikurangan. Pero nalipay ko diri sa church no, kaya kanang bito, natin mga event, linya yung tatanan, di ba? I'm not against nga ng mga churches nga nag-practice o kanang na VIP table para sa mga pastors. Pero ako, dili ko komportable ana. Ano man special area, na pareha naman taan pareha naman ta mukaon, same naman ang pagkaon tong kaonon. So, ganahan ko diri kay linya gyud kung sa man imong position, sa imong ranggo, linya gyud tanan. Na wala yung special table or VIP table. So, kung sa man atong treatment sa atong mga fellow believers, no, atong i-evaluate atong kaugalingon. If we are truly united to Christ, napabatay mga distinctions, o dapat wala na. Kaya pag-abot sa katapusan, sa paghukom, pareha na tapanan anak sa Ginoo. No, mabiyaan na ng mga titles, mabiyaan na natong mga possessions. Ang church, muna ang church niya where ang usa ka businessman o ang usa ka laborer magtapat sa pag-worship sa Ginoo. Dato man kang professional or pobre kang farmer, we partake the same Lord's Supper. Pastor man ka or dugay naman ka sa pagpangalangan o katong mga bago pa sa pagpangalangan, we worship the same Savior. So we are all equal in Christ. We belong to one family. So yung attempt ka ba nga, isang ako, unconsciously, makakuan ko ba nga, makatahod ba yan dito ang matahatag pag nangyayon ng dato o ng member, makatahat ba yan yun? Pero, hindi kirimay ta karon sa Ginoo nga, equal treatment ta, kay we are one in Christ. So, sa katapusan, our greatest testimony is not merely correct doctrine, but it is a Christ-centered love that overcomes every worldly division. Muna ginaingon ni Christ niya,
By this, ang gugma yang gisultiri, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. So mailhan ta sa Ginoo or sa kalibutan nga mga disciples ni Christ, mga followers ni Christ, kay nga naman we love one another. So we belong to one family. Wala na yung mga worldly divisions. So evaluate yourself. Asa man karon ang imong identity? Asa man makita imong identity? Nakaingon ba ka confidently sa imong kaugalingon nga I belong to Jesus Christ? Makaingon ba ka ana? Confidently? Amen. Or base ng imong identity nagaagad ra gihapon sa kalibutan, sa imong achievements, status, or denomination, or the opinions of others, or is it truly in Christ? Kay if nagaduha-duha pa kasi mong identity, sa mga Kristohanon ba ko or dili? Masig na ka sa imong anang kanang status karon sa imong spiritual life, pwede ka mo approach sa mga istorya ta about ana if nagaduha-duha pa ka. Next, ask yourself, does your life reflect the character of Christ? Of course, naamagit yung mga apano, naamagit yung mga apan, napagay something sa ito nga, dili pa kayo makareflect si Christ. Pero atong lang i-pray sa Ginoo nga, Lord, tabangir ko nga ma-overcome na ko nga, ma-reflect na ko si Christ sa akong speech, ma-reflect na ko si Christ sa akong actions. Kay dili ramang gyud ikaw ang madaot ang pangalan sa Ginoo. So kailangan ma-reflect si Christ sa tanan aspect sa itong kinabuhi. So grasya rin kita tanan sa Ginoo. Last question, do you love your fellow believers as one family in Him? Or basin na atay favoritism? So ato nang i-evaluate. Usa kahay kulang sa tuwa. Usa kay gusto ni God nga usabon sa akong kinabuhi. Knowing that we are one in Christ. Usa may effect ani sa ako as a believer. Usa may akong buhaton. Knowing that we are one in Christ, usa akong buhaton as His child. So, pakutan na imong kagalingon. So, muna ang pulong sa Ginoo. Puntahan nga napangalanginan ta, and let us close in prayer. Father God, once again, Lord, namunang dahil sa mga kinabuhi. And we thank you, Lord, tungkol kay maayo ka sa mga doon na mga panahon nga na imong unfaithful sa mga Ginoo, na imong inconsistent. But Lord, wala yun ka na usap sa mga kinabuhi. And salamat, Lord, sa imong mga reminders sa mga this morning, reminding us of our identity in you, Lord, that we belong to you, Lord Jesus Christ. We pray, Lord, nga sa among pagkinabuhi, wala lang nausap ang mga identity, but mausap po ang among mga kinaiya, Ginoo. Nga, mo reflect me kang Jesus Christ, Lord. Pakita sa kalibutan ang Kristo sa mga kinabuhi. Lawas ng Ginoo, we also ask, Lord, nga mahimong united diri sa SSB, Ginoo. Dili tungod nga sa mga achievements, sa mga possessions. Tungod kay we are united tungod sa kamatuoran nga we are one in you, Lord. Tabangi kayo, Ginoo, magkinabuhi nga makahatag yun ang pasidungog sa imahan, Lord. Ginoo, painungdun ni kanunay kung na may kailangan usapon sa mga kinabuhi, Ginoo, para nga kami makahatag yun ang pasidungog, Lord, sa imahan hangtod sa panahon nga mabalik ka, Ginoo. All this, Lord, we pray in Jesus' name. Amen.